Bong, ganon. Tayo si O Daddy Blue. mandurugas. Daddy Blue, ikaw, naka-encounter ka ba ng mandurugas na pizza ang nakalagay? Hindi, may mga ano ko, detector. Ano na yun? Edit, Blacklisted na yun. Di na sa computer, di na bibigyan ng visa yun. Ay, nako. Ayun ang nakakaawa talaga, yung mga nagiging biktima. Anong magagawa naman natin? Diba? Eh, yung mga, anong klaseng mga biktima lumalapit sa iyo? Yung mga humingi tulong, anong klaseng ginawa sa kanila? Nako, marami. Iba-iba? Iba-iba eh. Iba-ibang meron pinagsamantalahan. Yung mga ganun, siyempre. Meron mga ibang ninakawan, inutangan, ganun. Hinuthutan. Hututan? Oo. Yeah. Hindi ko alam yun Ano yung Tagalog? Malalim yun. Hinuthutan yun talagang pagkatapos makuha ang lahat. Ganun pa rin. Aba, Iniwanan. Kaya hut-hut. Okay. Ganun ba yun? Bicolano kasi yan. Bicolano? Bicolano yan eh. Hindi niya alam yung mga tinga-tinga tsaka hut-hut. Uragon ba ka? Uragon kanoy. Pirmi na. Pirmi. Fight. Sige, mag-break ulit tayo at babalikan natin. Alam mo, interesado ako doon sa support group na baka pwede natin pangalanganin, ipangalan sila. Kasi dito sa programa, hindi na tayo nagmumulat, nag-inspire, pati nag-network o nag-connect rin tayo sa mga nangangailangan talagang tao doon sa mga tamang, sa right person and right connection and right organization. So, sino pa babati mo? Marami naman nag-like ngayon. Si Pam Amante, si Nieva Evangelista de Laven. Yan yung mga bagong nag-post ng kanilang mensahe sa ating FEMEWAL. Keep it coming. 4001 ang inyong SMS at saka FEMEWAL naman para sa ating mga messages. Si Jeka also. Ano ang bayani uli? Blue? Sino ang iyong bayani? Yan. Tuloy pa rin tanong mo. With explanation yan ha. So, sino ang iyong bayani? In English na, pina-English daw eh. Who is your bayani? Ayan, who is your bayani? Ang pinakamagandang answer, yung explanation ay magkaroon ng chansang manalo. Ito ay hatid sa atin ng Rock Bank, Bayani Prepaid Card. Ang pinakaunang prepaid card para sa mga Pilipinos. Alright, magbabalik po kami. Catching up on the day's business and sport, reviewing and previewing. It's Tonight. Let's stay with cricket for a while. It tends to polarise opinions. I was listening to this the other night. For some, cricket inspires utter boredom. Let's be honest. A lot of people, it's just, what on earth is going on? Would our American listeners please raise their right hands now? It's funny, actually. I think it was Croft texted in the other night. We were talking about cricket, and he said, "Look, how on earth does this work? 5 days, and you can still get a draw." And there's no comeback to that because it's true. It seems like nonsense. For others, it's just enthralling, though. Tonight, with Richard Dean and Tim Elliott. Weekdays from 5 p.m. in association with Eros Group and Al Futtaim Motors Lexus. Yeah, and you're wonderful too. Bye. Hey, your wife's being super nice. Yep, since I paid extra to put our son in a good school. You haven't told her you actually won a dream scholarship with Al Rustamani? Maybe later. With Al Rustamani International Exchange, you can win a dream scholarship for your kids. Just send money to win one of 4 grand prizes worth 25,000 dirhams each, plus 2 weekly prizes of 5,000 dirhams each. For details, go to any branch or visit alrustamaniexchange.com. This morning on the Business Breakfast. The Business. Nabil Habayeb, GE's President and Chief Executive Officer for the Middle East, North Africa and Turkey. What I understand you're saying that it's not just the R&D people that are responsible for innovation, it's every single person in the company. Of course, the big question is how do you get them to be like that? Absolutely. This is the reason, again, why we do these surveys, is to see not only the positives, but how much more we have to work and what we can do to partner with people to realize how important innovation is. The Banter. We do have this morning John Gray. He's the author of Malcolm is from Mars and Brandy is from Bloomingdale's. I don't know if that's supposed to be your Oscars music. I'm not quite sure what that is. That's Holst. That's Mars, which Oh, is okay. the Not the Oscars. planet of war. Not the Oscars. See, now the difference between men and women is exactly what we're going to be touching on, and I don't think that's necessarily it, but did you see what Jennifer Aniston was wearing? Lovely red dress. I've no idea what. You did see. Was it? Yes. No idea. Lucky guess. I know Jennifer well. And tomorrow, we'll be looking at Pakistan, the Pakistani economy, and Pakistani matters with Standard and Chartered.
The UAE's most popular morning show, The Business Breakfast, featuring Malcolm Taylor and Brandy Scott. Weekday mornings from 6. Powered by Dubai Investments and Budget Rent-A-Car. Dubai. All passengers traveling Virgin Atlantic, Dubai, London, New York, Dubai, please proceed to gate number 1038. London. Chelsea's 500-man, Frank Lampard. New York. There it goes. Yankees lead 5-1. That sounds like the ultimate sporting weekend. Keep listening to Dubai Eye 103.8 for details of the ultimate sporting weekend in association with Verasti and Virgin Atlantic. Oh, come on. Come on, I'm running late. Honey, there must be a better way than this to get a quote. I don't know why we just can't get our policy home delivered. Now forget sitting in traffic, repeat visits to the insurance office and paperwork hassles. With Gargash Insurance, you can pay online and also get your policy home delivered free of charge. For a competitive quote, visit gargashinsurance.com or call 800-GARGASH, 800-427-4274. From February 25th, it's your chance to watch world-class men's tennis action right here in Dubai. Witness the battle for glory as Novak Djokovic, Roger Federer, Thomas Berdych, Juan Martin Del Potro, Joe Wilfred Tsonga, and more of the world's greatest tennis players go head-to-head at the Dubai Duty Free Tennis Championships. It's the return of the greats from 25th February to 2nd March. For more information, visit DubaiDutyFreeTennisChampionships.com. This is Filipino Rhythm with Al Ansari Exchange. Pay your electricity, water, and telecommunication bills and win exciting prizes. Al Ansari Exchange, your first choice. Kayo po ay nakikinig sa huling programa ng Filipino Excellence in the Middle East dito po sa Dubai Eye 103.8 at totoo po kami ito Monday kasi lagi na kami Tuesday pero ito po huling programa ngayon Monday po. Maraming salamat sa mga nag-like sa picture ni Uncle Tom, si Nora, Sonia, Dante uli, si Jeka, Angeli De Tosil, Cherry, Pia Amador, Cherry Silvano, pat wala si Roy, kumusta si Roy ha? Si Nieva uli, si Dennis Flor, Telebrico, Jessa, Ronnie and Mike Dison, si Blue Shadow, si Kuya Danny Carillo, si Lorelai uli, si Melissa Rubio, at si Gigi Sablan. Gigi, di ka pa sumasagot sa email ko. Kailangan kita maging general evaluator sa Toastmaster session namin sa Wednesday. Please say yes and see you. Eric Dakoykoy, Ariel Florin Rico, Pam, Beljoy, Larry Dolor, Lehar Perfecto, Jana Joy Rolly, pinagsama yata. Janet. Okay. Balik tayo kay Uncle Tom, ano? Kasi February 25, tatlong araw pang February, so tuloy pa rin ang pag-ibig. Ngayon, actually yung pag-ibig, ano, kasi kami, na-learn namin sa community namin, sa CFC, na ang pag-isabi ng pag-ibig, na kahit na wala na yung subuan, pero nandoon pa rin yung commitment. Nandoon pa rin yung commitment mo na kahit anong mangyari, mamahalin mo siya. Okay. So, ano bang, gusto mo dagdagan to? Commitment. Pag-ibig. Of course. Pag nagmamahal ka, nandun yung commitment. Pero maganda rin sa mga relationships, sa mga mag-asawa, na hindi nawawala yung bang nasimulan. Okay. Kasi nga, palagi napapansin ninyo, pag tumatagal na yung pagsasama, medyo nawawala na yung mga feelings, di ba? Okay, oo. Kaya nga sinasabi ko, kahit wala yon, hindi ibig sabihin na wala yung pag-ibig. Wala Yes. pa. Pero maganda rin siguro na maya't maya babalikan yung mga sinimulan. Katulad ng limbawa, tanong ko, yung mga mag-asawa ba, nagde-date pa ba kayo? Di ba? Yeah. Yung mga candlelight dinner, sumasakay pa ba kayo doon sa mga bangka na may mga kumakanta? Ako, shawarma lang ako eh. Okay na. Meron pa naman kaming Tuesday, mga ganyan. May ganon. Saturday. Okay. We usually encourage others as well to do that. Oo. Kasi, yun kahit na, shawarma lang Uncle Tom. Enough na yan. Alam mo, palagi kong sinasabi yung save the best for last. Palagi kong sinasabi yun eh.
Kasi marami mga mag-asawa magaling lang sa simula eh. Mm. Sa simula. Parang yung mga nanonood kayo ng sprint, yung 100-meter dash. Okay, yung pinaka... Usually, sa simula talaga ang Mabilis. bibilis nila. Pero pagdating ng huli, Kinapusa... si Usain Bolt lang palagi nananalo. Kasi siya lang yung may staying power at siya lang yung nagsisave ng best sa last. Ang mga mag-asawa, kinakailangan din, merong ibinubuga. Meron bang ibubuga pa? Yung pag-ibig na hindi mo kagad gagastahin lahat. Lahat ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang araw, ang buwan, ang lahat. Pakakasalan kita sa lahat ng simbahan, sa lahat ng souk, sa lahat ng kahit saan. Ay pagdating ng ilang buwan ay kakapusin. Maganda yung may bala pa. Kumbaga may nakatago ka hanggang second win. Para naman pagdating mo ng 80 anyos na kayo o 85 anyos, tatanungin kayo ng mga apo nyo, lolo, lola, anong sikreto nyo? Ay siguro pwede mo sagutin, alam mo iho. Alam mo iho. May asim. Hindi naman asim. Kung hindi, sabi kasi nung kaibigan namin dati, we have to save the best for last. Kaya hanggang ngayon, meron pa akong ibubuga. Actually, nakakatawa sabi mong save the best for last. Kasi sabi dito ng isang sa Facebook, save the best for last. Kaya pala si Uncle Tom ang guest ninyo tonight. Eksakto ito. Sinulat mismo ni Pam. Pam Amante. Kamusta lang si asawa ka si Ninyo? Okay. Pero kung ito ang huli, hindi pa sigurado. Sa station na ito. Sigurado meron pa yung kasunod. Ayun, Yeah, salamat I'm very po. sure. Salamat po. Yeah. Salamat rin kay Ricky Gardoche. Ngayon lang siya nag-like. Nakikinig pala siya eh. Okay. Okay. May iba naman. So, relasyon, pag-ibig, pagpapatawad. Matindi rin yan. Ang pagpapatawad ba, ako like before na may pinatawad ako, yung parang liberating. Oo. Parang, kasi may nagkasabi nga, ikaw galit doon, pero yung kagalit mo, di alam na galit ka. So, sa'yo, mabigat, sa kanya hindi. Pero pag pinatawad mo, I mean, kasi nga naman, kung ikaw, kung isang tao hindi nagpapatawad, kinikim-kim mo sa loob. Okay. Sino ang nagsasuffer? Hindi naman yung kinakagalitan mo. Oo eh. Ikaw ang nagsasuffer, hindi siya. Totoo. Ngayon, bakit hindi mo alisin yon para maging masaya ka rin? 'Di ba? So anong advice mo sa mga listeners kung Nako, talagang how to forgive? Hindi ko alam. Especially the most difficult person to forgive. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sige. Si Mr. nagloko. Okay. Okay? Opo. Ayan na, si El. Biglang sumagot nabuhay. Nabuhay bigla. Ayan. So, kunyari nagloko si Mr. Tapos, humingi ng tawad kay Mrs. Sasabihin ni Mrs. Mahal kita. Pinatatawad kita. Adi, okay na. After 2 months, may ginawang kapalpakan si Mr. na hindi naman related doon. Doon sa kasalanan niya. Sa kasalanan yon. Pero, isusumbat uli nung Mrs. Yan na nga ba sinasabi ko? 2 months ago, yan ang ginawa mo. Nagloko. Hindi naman yun rin. Ibig sabihin, hindi pa napatawad. At kung minsan hindi lang 2 months, it takes 2 years, 5 years. So nandoon pa. Kasi mayat maya, babalik at babalikan. Meron pa ako kilala Parang naging helpless na yung lalaki kasi nahuli nagloko. Hindi mapatawad miss. Kaya ngayon, yung ATM card, si Mrs. na lang ang gumagamit. Natago. 10 taon na nangyari yun. Hanggang ngayon. Sorte ni Mrs. ha? Oo. Bakit? Sabagat hindi niya makalimutan yung ginawa 10 years ago. Ang pagpapatawad is parang synonymous din sa pagkalimot. Yung makakalimutan mo rin. Forget. Kasi ang hirap naman. Sabihin mo sa asawa mo, pinatatawad na kita kahit na ginawa mo. Pero ito ang tatandaan mo. May kondisyon. Hindi ko nakakalimutan yung ginawa mo. So mahirap magpatawad ba yun? Mahirap magpatawad. Ay palagay ko. Pero kailangan talaga magpatawad kasi kung hindi magpapatayin tayong lahat hirap na. 'Di ba? Kailangan magpasensya ka, magpatawad. Tulad minsan, may binibili ako sa isang shop. Okay. Di ang tindero Pinoy.
Opo. Sige po. Tapos